Ganda naman ni Regine. Kaya gusto ni Regine naman. So ngayon tayo nadako tayo sa Word of God. Kaya yun na i-share ko po ito sa simula sa pamamagitan ng isang kwento. Ako po ay nakapanaginip 2 linggo na itong nakalipas. Yung aking panaginip ay related sa mga nangyayari, no, sa kasalukuyan po nating buhay. Tayo man po ay mga nilingkod na bago pa lang sa Panginoon or hindi pa talaga lubos na nakakilala kay Lord. At ito po yung aking panaginip. Yung panaginip ko po ay nahati sa 3 bagay. At alam naman po natin, pag sinabing dream, isa po yun sa mga way ng Lord para magbigay ng message aside from the Word of God. So, salamat sa Lord dahil ito pong panaginip na ito ay nagsisilbing isang malaking paalala sa ating lahat. Mamaya malalaman po ninyo kung bakit. Yung unang part po ng aking panaginip ay nagkaroon po ng great earthquake. Ibig sabihin, matinding paglindol na yung mga building ay nagbabagsakan, yung mga struktura ay nasisira, ibig sabihin yung mga tubo ng tubig ay nasisira, at lahat ng mga hayop or madalas yung mga hayop ay namatay dahil sa great earthquake. Kinagabihan ng aking panaginip, yung sa panaginip na yun, ay kasama ko yung aking mga circle of friends. No? Yung mga hindi mananampalataya. Yung mga hindi pa tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Nasa isang malaking compound kami at madilim, walang makain, walang mainom. So, nag-decide sila na matulog na lang. Kaya lang, sa kanilang pagtulog, ay nagkalat yung maraming ahas. No? May mga nagsisigawan, magkapila, may ahas dito, may ahas doon, may ahas dito, tilihan, sigawan, takbuhan. So sabi ko, sige, para makatulog kayo lahat, papatayin ko lahat ng ahas. Papatayin ko lahat ng ahas. So lahat sila yung nakatulog at yung mga ahas na pupunta sa kanilang mga higaan ay aking pinapapal. So anong meaning ng ahas pagdating sa Bible? Deceiver, Satan, evil spirit, demonic attack, or bandages sa ating buhay. So isang impression ng Lord sa akin doon is, paano yung mga unbeliever mong kaibigan? Sino mag-share sa kanila ng salita ng Diyos? Pababayaan mo ba? Pinaumagahan naman doon ay yung ikalawang part ng aking panaginip ay nagtatakbuhan naman sa bundok. Karugtong po ito sequel. Nagtatakbuhan sa bundok lahat ng tao, lahat naman ng mga hayop, nagtatakbuhan pababa. So nagkasalubungan. Habang nagtatakbuhan yung mga tao pataas at yung mga hayop pababa, maraming mga namamatay. Bakit po? Yung iba nadadagdagan ng mga hayop na mas malalaki, yung iba naman ng mga tao ay kinakain. No, kinakain ng mga hayop na mababangis, ng leon, ng mga lobo, at ng iba pang mga hayop. At pagdating naman ng ikatlong, by the way, dun sa pangalawa, nakita ko yung iba't ibang klase ng tao, mga kakilala ko, na nagreklamo. Ano ba ito? Walang makain. Yung mga mag-asawa na merong maliit na anak, sinisigawan yung asawang lalaki. Ano ba yan? Wala ka man lang makuha ang gatas para sa baby? Ano ba yan? Tingnan mo yung mga anak mo. Mamamatay na sa gutom. Ayun po yung ikalawang parte. Ikatlong parte ng aking panaginip, nandun na kami sa pinakamalaking lugar. Magandang lugar po yun. Magandang lugar. At nagkakaroon po ng great banquet. Yung handaan na kung saan mahaba yung pila. Mahaba-haba po ng pila niya. No, yung kanyang lugar ay talagang napakaganda. No, ini-imagine niya siguro ano kaya yung place na yun. At doon sa place na yun, ang mga nakapila, puro pastor. Kilala ko, puro pastor. Although, hindi ko kilala lahat kasi nasa bandang dulo ako, yung mga katabi ko mga pastor sa unahan, kakilala ko. At sabi ko, teka lang, mamaya na akong pipila. Kasi ang haba-haba niya. So, nung tingnan ko yung mga pagkain, isang piraso ng pandesal, ang halagay na 250. Isang pirasong pandesal. Sabi ko, Lord, ba't ganito ang mahal? Ang mahal naman nata ng pagkain dito sa lugar na ito.
Isang pirasong pandesal, 250. Maya-maya, habang kami busy sa pila, kaya naman mga pastor, gusto mo ng pagkain, maliban lang sa akin. Kaya daw kasi ako eh. Bigla na lang merong nagsalita. Isang malakas na salita. At sinabi niya yung salitang lila. Kaya pag-usapan po natin ngayon ay lilak ng pag-ibig. Alamin natin ano ba yung word ng lilak. At doon po ako nag-ising sa word ngayon. Ano kaya yung lilak na yun? Sabi ko nga, Lord, ano ba itong mga panaginip kayo? As I was praying, sabi ko, Lord, pwede bang bigyan mo ko ng isang magandang interpretation about that dream? Yun ba inisip ko lang dahil sa pagtulog ko? Or inisip ko lang dahil gusto ko lang? Or meron ka talagang gustong sabihin sa akin, personally, or kung kanino mang tao? Alam po niyo, nung sinabi ko, Lord, please interpret po ninyo. Yung first part po ng aking panaginip is about message of salvation. Ito po yung mga tao na malapit sa aking buhay na kinakailangan din bahagingan ng salita ng Diyos. Nas itong mga tao ito ay pilit na inaabot, pilit na tinutuklaw, pilit na gustong patayin ni Satanas yung ahas. Subalit, sabi dun sa panaginip, walang ibang gagamitin kung hindi ikaw, Randy. Pangalawa, nagtatakbuhan lahat ng tao doon po sa tinatawag na bundok. Marami pong mga tao na papatay. And take note, hindi lang mga ordinaryong tao na patay. They are Christians. Mga Kristiyanong nadagalan ng mga bigat na hayop, mga Kristiyanong nilapa, kinagat ng mga mababangis na hayop. Yung ibang kinagat, namatay. Yung ibang kinagat, kahit wala ng paa, patuloy pa rin sa paglakad. Interpretation, darating ang time ng mga Christians ay susubukin pagdating sa kanilang pananampalataya. Na sila ay mabibigatan sa pamamagitan ng persecutions, trials, and whatsoever. Darating ang panahon, susubukin din tayo sa tinatawag na famine. What if pag wala na tayong makain? What if kapag wala na tayong may ihanda sa pagkainan? Kaya na-miss ko talaga si Delia nung naginip ako eh. Is ko, paano kaya pag great famine na? Wala naman si Delia, papayak na. Pero maraming casualties ng mga Christians. Maraming namatay. Hindi ko nakita yung clear picture, but I know they were Christians. Dahil kilala ko sila during sa aking panaginip. And the third sequel ng aking panaginip is nasa malaking magandang lugar. Mahaba yung pila, lahat ng mga pastor na doon, at yung piraso ng tinapay ay ang halaga ay 250 pesos. Sabi ko, Lord, hindi ordinary message to. Itong message na ito ay talagang relevant sa situation ng church itself. Sapagkat yung piraso ng tinapay na ito, itong piraso ng tinapay na binabaliwala, itong piraso ng tinapay na ito na kumbaga kung titingnan mo, hindi nakakabusog. Worthless, useless. Ito pala yung kaluluwa. Na sa paningin ng Panginoon, sila yung pinaka-precious doon sa pinakamagandang lugar. Kaya nga nung nagsalita yung isang voice, nag-voice over doon sa lahat ng pastor na nakapila doon, lilak at doon ako nagising. Tapos sabi ng mga pastor, lilak daw. Hindi ako nakatulog, sabi ko, pwede ko bang i-research yung salitang lilak? Ito palang lilak ay isang uri ng bulaklak. Ang kulay ng mga bulaklak nito, merong violet, merong yellow, merong pale violet, at meron ding white. Pag sinabing sampagita, anong meaning ng sampagita? Ang sampagita, ang graduate, sinasabi sila. Pag sinabi naman rose, ano naman ang meaning ng rose? Pag binibigay sa nubya natin,
ba, girlfriend, nagbibigay ng bulaklak sa sign of your appreciation daw. Nung niresearch ko po itong lilac, yung sapuri ng bulaklak, ang ganda po ng meaning niya. Sinabi ko, Lord, ito yung message na gusto mong ibigay. Alam ko yung ibig sabihin ng lilac. Yan po pala yung first emotion of your love. Yung unang tibok ng iyong pag-ibig. Kaya yung sinigaw yung nag-voice over doon, nandun yung mga pastor, yung sinabing lilac, ang ibig sabihin may problema sa unang tibok ng pag-ibig. Hindi lang po siguro sa pastor. Maging sa atin pong naman. Sa Bible po, meron po 7 churches na binigyan ng Lord si Apostle John na ito yung mga mangyayari sa church. Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, tsaka Laodicea. Doon sa 7 churches, what do you think? Nasaan kaya tayo? Nandun po tayo sa Church of Ephesus. Kung bakit? Sino po mayroong Tagalog na Bible? Pwede po ba akong makahiram? Pahayag. Ikalawang kabanata ng Pahayag, talata 1 hanggang 7. Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Pwede ba kaya pakiflash kay Bible? Pakihanap po. Basahin po natin. Revelation chapter 1 verses 1 to 7. Babasahin ko na lang sa English version. NIV ba yan? Kaya HCSB. Okay, nakita na po ba lahat? Sabay-sabay po natin basahin. Kayo po mata, ako po magbabasa sa pamagitan ng aking pagpili. Ito po ang sabi ng Panginoon kay Apostol Juan, na sinasabi naman ni Apostol Juan sa Church ng Efeso, at ang Church ng Efeso ay inahahalin tulad natin. Tayo ito ngayon. Kung bakit po, basahin po natin. Verse 1, to the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the 7 stars in his right hand and who walks among the 7 gold lampstands says, verse 2, I know your works, your labor, and your endurance, and that you cannot tolerate evil. You have tested those who call themselves apostles and are not, and you have found them to be liars. Kaya pakistop. Kita po ninyo, verse 2 muna kuya, balikan mo yung verse 2. Alam ng Lord yung ating ginagawa, yung paghihirap, yung pagpupursige, at hindi natin pinahihilutan ang mga gawa ng masasama. Pangalawa, you have tested those who call themselves apostles. Diba? Pinatunayan din natin sa iglesia ito kung sino ba talaga yung tunay na mga tagapagturo at yung mga hindi tunay na tagapagturo na talaga ang reason lang nila is to satisfy their desire. Ano nangyari? Inukulit natin yun. And found to be liars. Verse 3, You also possesses endurance and have tolerated many things because of my name, and have not grown weary. Verse 4, but I have this against you. No? Ang din na ginagawa natin, we are serving the Lord, hayo dito, hayo dyan, pero sabi ng Lord, meron akong hindi gusto sa inyo. You have abandoned the love you have at first. NIV, you have abandoned your first love. Verse 5, remember then how far you have fallen. Repent and do the works you did at first. Otherwise, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Verse 6, yet you do not have this. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Last verse, anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. I will give the victor the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. What do you think? Tama po ba? Tayo po ang Church of Ephesus this time. Na we are serving the Lord. Tayo dito, tayo doon.